gusto kong i-acknowledge kanina po yung mga talent kanina. Ang gagaling po nila. Talagang napakaganda po ng future ng music sa kamay ng mga Pinoy. Ano po? Kagagaling po talaga. Even the dancers kanina, we were entertained. Ang galing po talaga nila. Yung mga umawit kanina, sabi ko, wow. Kaming mga naunang mga gospel singers siguro pwede na mag-retire. At marami nang magagaling at mahuhusay na papalit sa amin with the new kind of music that they have. Ano po? I would like to do a little story about myself. Ako po ay 6 years old when I started singing. It was my mother who taught me how to sing. Ang nanay ko po ay isang Cebuana. Pag sinabi nilang pag Cebuano, magaling kumanta. Sino po mga Cebuano rito? Ayun yung itaas ang inyong kamay. Guaranteed ba talaga na marunong kayong kumanta? Kailangan pag taga Cebu, tinataas ang bandera ng mga Cebuano at Cebuana, magagaling kumanta, di po ba? Ngayon, pag kayo'y Cebuana, hindi kayo magaling kumanta, magtayo na lang kayo negosyo, pawn shop. Cebuana Liwilier. Ano? So, yung nanay ko po, ang nagturo sa akin ng kumanta nung 6 years old ako, mga tinuturo niya sa akin kanta, mga kanta ni Tom Jones, ni Shirley Bassey, ni Paul Anka, ni Frank Sinatra, mga ganun ba? Tapos nung when I started learning how to complete a song, talagang ang nanay ko tinuturo talaga pati yung pag-arte, pati ganyan. Sabi niya, gaganyan ka, gaganito ka. Nung makita po ako nung tatay ko na marunong na akong kumanta, kinalakal po ako ng tatay ko. Dinala po niya ako sa mga amateur singing contest, sa barangay, sa piyesta, sa TV, sa radyo, sa iba't iba. Basta, so I could join the contest and win something. Ako naman po, dahil napakaliit kong bata, I was so cute with chinito eyes, puti. Tapos, kung kayo ang judge, hindi niyo ba papanalunin kahit na third place man lang, di ba, no? So, hindi po ako umuuwing luhaan. Laging, it's either third, second, or first place. Depende sa kung mahihit ko ba yung high notes ko o hindi. At saka sabi ng nanay ko, bili niya sa pagkakanta ka, minsan hihinto ka, kikintat ka sa judges. Yan. Para may dagdag na points yun, sabi niya gano'n. Para hindi ka makalimutan. Ang prizes po nung araw, pag nanalo ka, first prize, 100 pesos. Marami na po, malaking pera na po yun nung araw. Mga ano po na yun, mga 10 hanggang 15 grocery bag na po yung yung 100 piso. Dahil ang exchange rate po ng mga 1960s ay $1 US dollar is 3 pesos only. Imagine nyo, ang isang bottle ng Coca-Cola is only 10 centavos. At ang pandesal, 5.5 ang tawag namin dun. 5 pieces per 5 centavos. Sasamahan mo pa ng 10 centavos na kalahating mug ng peanut butter. O kaya, matamis na bao. Di ba? Sasama mong ganon with the kape. O, yung mga matatanda dyan, nakaka-relate sila. At bukod po dun sa 100 pesos, kasama po ang plangga-planggana at saka balde-baldeng instant noodles, sardinas, tsaka po yung star margarine at saka yung puriko. Sino nakakatanda ng puriko? Puriko yung po yung mantika nung araw. Para siyang butter o margarine na kulay puti na natutunaw. Doon piniprito yung itlog at isda, di po ba? And then, as I moved on, sumasali po ako sa contest, nananalo, ganito, ganyan. When I reached certain age, pinangarap ko, sabi ko, in the future, I will become a popular singer in the Philippines. So doon nakatuon yung aking pangarap sa buhay. At sabi ng nanay ko, Ricky, kung gusto mo magtagal as a singer, 3 bagay. 3 things you should remember. Do not drink, do not smoke, and the 3rd thing I don't like, do not eat ice cream. Sa isang bata na katulad ko, sinunod ko po yung do not drink, do not smoke, pero yung do not eat ice cream, lagi ko pong nasusuway. At nagtatago po ako, bibili ako ng ice drop, kakain ako ng ice cream. So yun po yung mga bagay-bagay na tinuro sa akin ng nanay ko. Kaya lang pagdating ko po ng 12 or 13 years old, nagbago po yung boses ko. Yun. From Michael Jackson, naging Kuya Cesar. Ganun. Bumaba yung boses. So, medyo sinet aside ko po muna yung aking pangarap na maging singer at nagpursue na lang po ako sa studies ko to become a successful engineer.
Yun. Sabi ko, tsaka na lang, pagka medyo binata na ako, mga 18, tsaka na lang ulit ako babalik sa pangarap ko maging singer. But this time, I would like to pursue first my engineering course. Ang ganda nun, Bira, engineer ka, sikat kang singer, o di, ano ka pa nun, ginagalang ka, mayaman ka na, sikat ka pa. O yun ang mga pangarap na gusto ng bawat tao, di po ba? Mayaman, sikat, kilala, may bahay at lupa, may mahusay na pamilya, magandang pamilya, ano po? But then when I was 18 years old, when I was about to pursue my career as a singer, tinawagan po ako ng isang recording company na sikat po noon sa Pilipinas for an audition. Kaya lang before I came to realize that dream, I met the Lord in my life. A classmate of mine shared to me about the gospel and the love of Jesus, and I received the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Tapos sabi ko, nag-decide ako, I don't want to be a popular singer anymore. I just want to dedicate my talent in singing and writing songs for Him. Kaya instead of going to that recording company, I went to Far East Broadcasting Company and I became a gospel singer, a Filipino gospel singer. From that time on until now, yun po ang naging buhay ko. Umawit, kumanta, sumulat ng mga kanta para sa Panginoon. Hindi nyo po alam kung anong naranasan ng isang papuri artist na kagaya ko. We go to provinces, we evangelize, we do concerts kahit sa ang lugar po. Kahit na minsan ang stage namin ay truck ng buhangin na binabalang yung kanyang mga yung mga pangharang. Stage na namin yun noon. At kahit na lumilipad ang mga gamu-gamu sa gabi, habang kumakanta kami, talagang sige po, all for the love and service of the Lord through music. Amen? Amen. Sige po, mamaya ako na lang po tutuloy yung kwento ko. Ang dami ko na nakwento eh. Kakanta na lang po muna ulit ako. Kaya lang, i-advance ko ng konti, from 30 years ago that I've written this song, ngayon po, medyo forward ng konti. This song, I have written po na siguro mga 3 years or 4 years ago or 5 years ago. When I started writing also in English. Wow, tuwan-tuwa yung mga Australiano dito, makakarinig sila ng English. I will be singing an English song this time. Kasi po, nagtutour po ako ng mga iba-ibang bansa po sa Asia. Tapos na-realize ko, pag may umaten ng local, hindi nga nila naintindihan yung song. So, I came to realize na I should start writing songs in English. Okay? So, this next song, ay awitin po English na nagsasabi na hindi importante sa akin ang mga dreams ko noon. I may not become the person I want to be, na rich, famous, and so on like that. All that matters to me now is I know Jesus. He's my Savior, He's my King, and He's my personal friend. So kahit na anong kalagayan ko sa buhay, it doesn't really matter because when you cross over from this life, you have nothing to bring there but yourself only, your soul. And your commitment or your decision in saying that I have received Jesus Christ as my Lord and Savior. So, sa inyo po, kahit wala po kayong kakilala o kaibigan o kamag-anak na mga taong sikat, o kahit kayo mismo, hindi kayo ganon, as long as you know Jesus Christ. Amen? Kahit wala kayong ganong ka-Facebook na bigating tao, as long as you know the begotten Son. Amen? Sige po. I may not be a person of distinction. I may not have a mansion of my own. I'm just an ordinary man. No riches, high position, but I know someone who's above all recognition. For I know Jesus, though He's the King of kings and Lord of lords, He loves me, the Prince of Peace. Almighty God, the living Master, is the friend who cares for me.
When I'm alone, He comforts me with His promises. When I'm in need, He never fails to bless. He's the beginning and the end. How could I comprehend? The Most Holy One would reach and hold my hand. For I know Jesus, though He's the King of Kings and Lord of Lords, He loves me, the Prince of Peace. Almighty God, the living Master, is a friend who cares for me. He is the Creator, victorious warrior. But on the cross He died to be my Savior. Oh, for I know Jesus, though He's the King of Kings and Lord of Lords, He loves me, the Prince of Peace. Almighty God, the living Master, is the friend who cares for me. He loves me, the Prince of Peace. Almighty God, the living Master, is a friend who cares for me. The living Master is a friend